So, before ko magsugod mga igsoon, manindog kitang tanan, magampo sa ta. Akong gihangyo atong pastor sa pagpray. Amen. Hallelujah. Mga panglingkod ang tanan. Amen. So, mubo ra ni akong naanda mga igsuon. So, ang akong pagadalon diri mga igsuon, akong ika-share sa inyo mo ang kuan. Let your faith work under pressure and trial. Amen. So, ang verse mga igsoon na makita sa James chapter 1 verse 2 to 4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen. So, sa atong kinabuhing Kristohanon mga igsoon, dili gyud di ay ikagarantino nga. Abi kay alagad ta sa atong buhi nga Dios, ang atong Dios is perfect. Ang atong Dios is tag-iya sa tanan, makabuhat sa tanan. Dili gyud ay ikagarantiyan na. Dili ta maka-experience og pagsulay. Amen ba? Ang tanan adunay pagsulay, ang tanan tawo adunay problema. Amen ba? Amen. Ayahay kay ang tawo nga way problema mga igsuon, no? Ultimo ang dato magproblema pamanggani unsaon paggasto sa kwarta. Unsaon na lang ka ang tawo nga way kwarta. unsay igasto. Amen. But atong hisgutan karon mga igsuon is ang mga problema or mga pressures or trials nga usually makashaken sa ato ang pagtuo diha sa atong buhi nga Dios, ang atong beliefs diha sa atong buhi nga Dios mga igsuon, nga sometimes makapaluyag yun siya nato, na sometimes makapamugnaw sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. But ang verse diri mga igsuon, before ko mohatag mga igsuon sa mo continue, nag-ingon nga ang kani dieng mga trouble, no, mga pagsulay nga atong maagian is maayo gihapon ni siya. Tungod kay kini pinaagi ni ining mga pagsulaya ang ato ang pagtuo diha sa atong buhi nga Dios, mas mo strengthen, mas makailata kung unsa ta isip usa ka Kristohanon, ug mas makailata kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Padayon kong mga igsoon mo ni ang para sa ako mga common na pressures, mga common na challenges, no, trials na masinati sa usa ka Kristohanon. Una mga igsoon, conformity. Cultural norms that conflict Bible teachings. Example mga igsoon sa lifestyle, pagkinabuhi. Sa ubang tao mga igsoon sa kalibutan, no, kanang mga unbelievers. Pag masagol gani ang Kristohanon sa unbelievers, di man dyan na malikayan sa isa ka community
magkasagol man gyud na sila. Workplace, eskwelahan, asa pa kanang sa barangay, magkasagol man gyud na sila mga igsoon, no. Ma-compare gyud nimo ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon ug sa mga wala nangalagad sa Ginoo. But why man na-consider ni siya as pagsulay sa usa ka Kristohanon? Tungod kay usahay mga igsoon, ang Kristohanon matakdan sa pagkinabuhi sa mga dili Kristohanon. Sa lifestyle mga igsoon, samot na sa school, na ay mga requirements sa school, di ko makalimot mga igsoon. College ko sa una. Dili, naay activity ang school din, dili, kinahanglan man ang mga, mura bitong mga passes para sa clearance, dili ka paperma sa imong clearance if di ka mo attend ana. Kay dito niya mismo sa event ni mo kuhaon, kana nga, murag passes. Unya, ang event mga igsoon is, kanang mga, unsagay tawag ana ron sa term, kanang, na mga DJ, mga foam party, mga disco no sa mga kabataan na inside the school. So wala ko'y choice mga igsoon, kinahanglan ko mo adto para lang di adto dito makita nako nga nako'y mga kaila no, nako'y mga kaila inside na event, nakabalo ko Christian sila, but nakita gyud nako nga mo-adapt gyud ay gihapon, samot na naa ka sa moment. Samot na ang gapalibot nimo kusog kayo manintal. Isa gyud na mga igsoon na makapa tandog no sa imuhang pagtuo, sa imong pagpangalaga diha sa Ginoo. Sa community, sa barangay, lifestyle, best example, chismis. Di jud na malikayan magchismis jud. Unya imong kumari or imong silingan wadto sa huy si kuan na si kuan. Ikaw kay makagat pug kadayon, dali ra pug kay ka sana dali ma-hook din ka ba basta moingon kay chismis, especially kanang bahin sa mga artista, kinabuhi sa artista basta wala nakaila nimo, pero lami kay hisgutan ang ilahang mga kinabuhi sa ubang tawo nya makakuan ka. Ang kanang chismis ba, ang kaning mga kahilayan ba sa gawas is makapahimuot ba na sa Ginoo? Kabubuton ba na sa Ginoo? Ikalipay ba na sa Ginoo? Dili mga igsoon. Muna nag-ingon sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. So dili kita magpakahiuyon mga igsoon sa lifestyle sa kalibutan, especially kung kabalo ka mga igsoon sa imuhang barugan nga pagtuo, kung kaila ka sa Dios nga imuhang gialagaran. Kaduha mga igsoon, criticism, mockery, mistreatment for their faith. Example mga igsoon, sexuality, and regarding absolute truth. Bahin gyud sa kamatuoran mga igsoon. Kaning sexuality mga igsoon kay hot topic man kaayo ni karon tungod pud sa mga ang mga kabataan ron ba na nahimo na gyud nilang normal ang kaniang ilahang mag-change og gender ba, na ang giingon sa Biblia lalaki ug babaye ra man jud gibuhat sa atong Ginoo. But karon tingala ko daghan kayong gender kay nay plus. Pila ka gender ng plus ug unsay tawag ana nga gender. No, maglisod datag identify. So, ug na mag-fill up ka og form gender. Say gender male or female na poy others. Kung sa others ka, unsa imong ibutan to plus. Kay wala ko kabalo.
regarding the absolute truth. Say mga igsoon, himuon na ang Kristohanon, mga igsoon, himuon na lang katawunon sa uban. Muna ang ubang Christians no maglisod, mahimong kanang maglisod sila og kanang open about the word of God sa ubang tawo. Tungod kay makakita mailhan ra na mga kuan mga igsoon mga tawo nga maayo kayo mulantaw ba nga. Gapadulong pala ko, hala Christian ni siya, klaro kini gapadulong ni nako. Wana. Mo kuan jud ni ron mo share. Maguna-una padayon og palayo. Kaya ang pagtuo man gud nila sa Christian mga igsoon, boring. Ang paglantaw nila sa church is boring. Manandili sila pabilog kay sa kalibutan, sa gawas, outside church, bibo. But luoy mga igsuon ang mga katawhan nga, sayop ang pagsabot na church is boring. Kay dili man boring ang mag-worship sa Ginoo. Amen ba? Himuong katawunon din, himuon pag yung kanang makaluluoy ang Christians. Sometimes dili tagaag importansya. Na ay magwali, na ay mag-evangelize, labyan lang. Ang uban libakon pa while nag-evangelize. Dili malikayan mga igsuon nga kining mga inanin na panghitabo is naagyod ni, sadly naagyod ni karon nga panahon. Tungod kay ang mga tao karon mga igsuon is very liberated. Very open kaayo sila sa tanang butang. Even sa mga butang dili na gyud aligned sa kabubuton sa atong buhing nga Dios. Even Christians na mga igsoon, Christian na mismo pero kanang musabay gyud gihapon ba? Ikaulaw kani mga igsoon na ay mga Christian na ikaulaw nga sila Kristohanon samot na og kanang nabilong sila sa nasayop sila og kanang bilong silang kaugalingon sa mga barkadang dili pod pareha nila pagtuo mo. Nang importante kaayo sa ato ang mga igsuon nga kita Christian dili jud ta malimot or dili jud nato kining sana ibilong nato atong kaugalingon or makig-fellowship gyud ta sa atong fellow Christians mga igsoon. Kay isa pod ang fellowship sa ubang Kristohanon makapalig-on sa imuhang pagtuo. If dili ka makig-fellowship sa imong mga kauban sa church, kauban sa youth, mamugnaw ka. Samot na og palagi lang ka naa sa gawas sa imuhang trabaho na mostly imong kauban dili Kristohanon, dili nimo parehog pagtuo niya. Di pa jud ka makig-fellowship, dili ka mo appeal og mga Sunday service, youth service ug mga unsa pang activities inside the church. If walay fellowship mga igsoon, isa po na siya nga makapaluya or makapamugnaw sa imuhang pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Nag-ingon po diri sa Matthew chapter 5 verse 10, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." So nindot kay ang saad sa atong buhi nga Dios mga igsoon no. Nabisan og ayon ta maka-experience gyud tag persecution from other people because of our belief, because of our faith. Patang saad sa Ginoo mga igsoon, atoa ang gingharian sa langit. So moagi tag mga pagsulay, moagi tag mga persecution diri sa kalibutan mga igsoon, but ang kadaugan is atoa inigbalik sa atong buhi nga Dios. So kinahanglan jud mga igsoon nga ubarog jud ta sa ato ang pagtuo, sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Bisan sa ka-modern sa panahon, bisan sa ka-open sa mga tao, bisan sa ka-liberated nila karon, but kinahanglan mga igsoon mas malig-on ka, mas lig-onon nimo ug mas barugan nimo ang imuhang pagpangalagad diha sa Ginoo. Sunod mga igsoon, doubt and fear. During challenging times, and fear regarding of the future, finances, and
personal safety, especially karon nga mga panahon. Moabot gyud dayon na ang mo-insert gyud dayon ng doubt o kahadlok mga igsoon no, na isa sa makapauyog, makapatayog sa imuhang pagtuo o pagpangalaga diha sa Ginoo. Fear regarding the future mga igsoon. Sa mga kabatanunan no, sa mga estudyante, isa man ni sa ilang gihuna-huna. Unsa ka high future na ko no? Yung sayo makapangutana po ka, unsa ka kuno after 10 years, after 5 years, asa ka kuno ana no? Mangutana ka, makapangutana ka. Dayon samot na og ka ng lisod kayo ang panahon nya. Maghuna-huna ka og asa ka anang mga tuiga within that year. Unsay imong buhaton? Musulod dayon ang kabalaka nga. Makaya kaha nako, nindot kaha kog kahimtang moabot na nga panahon, or madato na kaha gyud ko, financially stable na baka jud ko ana. Inighuman akong eskwela makatrabaho na baka ako. Usually kana mo huna-huna no sa mga parents, akong mga anak sa umaabot nindot baka kahimtang. Kung wala na ko, kung wala na akong bana, wala na akong asawa, maayo ra baka ang kahimtang sa akong mga anak, no? Inana jud kasagara ang kabalaka sa mga ginikanan. Sa personal safety, mabalaka sad ta karon kay namalik na sad ang mga krimen, mga dautan, namalik na. Drugs, namalik na. Ambot nga nung namalik na sila. Sila ray nakabalo. But, kana mga igsuon, mabati gyud na sa isa ka Kristohanon, makapatayog na siya sa imuhang pagtuo. But ingon ang pulong sa Ginoo mga igsuon diha sa James chapter 1 verse 6 to 8. But when you ask, you must believe. You must not doubt. That's because a person who doubts is like a wave of the sea. The wind blows and tosses them around. They shouldn't expect to receive anything from the Lord. This kind of person cannot make up their mind. They can never decide what to do. Kinahanglan din mga igsoon, kita nga Kristohano naman ta, dili na ta magkabalaka, dili na ta mahadlok sa kung unsa pa man na ang umaabot. Kay ang Ginoo nagplastar na sa tanan. Atong tuohan mga igsoon na ang Dios ato ang itugot na ang kabubuton sa Dios maimatuman sa atong mga kinabuhi. Dili na ta mabalaka bahin sa atong ugma, or bahin sa ugma sa atong mga anak, or bahin sa ato kinabuhi mismo. Sa finances, dili ta mag-worry mga igsoon nga, usa ka akong kanon ugma, or naa pa baka ako ipakaon sa akong mga anak sa sunod na semana, no? Samot karon mga igsoon nga, very kuan na jud kayo, kanang puro na nag-as ang tanan, mga presyo ana, tag-as na ang tanan. Ang ubang tawo nagkuana, nag-hoard na, namalit na, samot na unsaon na lang ang mga tawo nga wala pay ikapalit. But kita mga Kristohanon mga igsoon, dapat atong tuuhan, dili ta mabalaka kung manag-as pa na sila maayo, because ang atong Dios dili man ta pasagdan. God will provide and God is good gihapon. So ato ang tuuhan mga igsoon nga ang Dios bisan taliwala sa mga problema, ni agi naman tag mga daghang pagsulay, ni agi naman tag mga increase sa panaliton. But ato ang hunahuna-on nganong nakasurvive pa man ta karon. No, ni agi na tag pila ka gubat, pila ka crisis, pila ka mga kanang economical problems, pero nganong naa pa man taron, kinsa may ning sustain nato, kinsa may nag-provide nato sa atong mga panginahanglanon. Nganong nakakaon pa man ta, bisan pag moingon ka nga twice a day ra ko mukaon or once a day ra ko mukaon,
Pero pasalamatan nimo ang Ginoo kay nakakaon gyud gihapon ka. And ang pinaka best yun nimo nga ipagpasalamat is buhi pa ka hangtod karon. Pasalamatan nimo ang atong buhi nga Dios tungod ana mga igsoon. Ikaapat, hardships and suffering. Health, illness, death of a loved one, financial struggles, and broken relationships. Kanigid mga igsoon, kining health, mo'y pinaka nga makapaluya sa usa ka Kristohanon. Dili tanan ha, pero naagyo'y Kristohanon na pag sa health na gani ang problema, mulayo hinuon. Worse, mawala gyud sila sa pagpangalagad. Kay nganuman, ilang man hinuong pasanginlan ang Ginoo sa nahitabo nila. But wala nila nahon-nahon na ana. Sa ilahara day pud tong lifestyle ba, ilahang pagkaon, no? Magkasakit ka sa kasing-kasing or magkasakit ka sa atay or bisan unsa pa na dira. Tungod ra pud na nimo mga igsuon. But ngano man nga makapabugnaw tungod kay gatuog yun sila ba na healthy sila kanunay, nangalagad sila sa Ginoo na wala na gyud sila agian nga mga pagsulay, mga hardship sa kinabuhi. Pag ikaw na anak kay, ang uban pod mga igsoon, ubang Kristohanon, pag naanay balatian, salamat sa Ginoo kay na ang kadaghanan gyud mudot-dot sa pagpangalagad sa Ginoo. Pag naana ka sa balatian, kung active ka tong wala pa, musamot pag yun ka active diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mahinumdum ko ni Ate Weng, no? Nga, halos dili siya ma-absent, pastor. Naagyod siya kanunay sa mga service, bisan o gabi na, no? Untain anak po ta mga igsuon. Nga bisan, naata sa magbalatian ta, dili ta maluya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako naman ko'y gibati, usahay mo admit ko na mga igsoon pag naay balatian, usahay dili jud maka-attend og mga activities sa church. Pero kana na pud na mga igsoon ng kanang di na gyud kaya ba, example, sakit na jud kay ang ulo or lipong gyud kaayo nang magpitik-pitik gyud ang ulo bitaw sa kasakit. Pero dili na to kalimtan nga bisan asa man ka sa kalibutan na makay balatian, dili na to wadon ang ato ang communication, dili na to wadon ang prayers diha sa Ginoo. Kinahanglan gyud gihapon mga igsoon nga naa gyud tay relationship sa Ginoo. Kaning kamatayon sa imuhang party ba sa pamilya, usahay isisi pa na sa Ginoo kung anong namatay. But sa ato ang Kristohanon, ang kamatayon is kadaugan. Mahinumdum ko ni Papa mga igsoon. Ingon siya sa atong mga panahon nga hapit na gyud siya kuhaon sa Ginoo adto. Ingon siya nga ug siya kuno mamatay, di kuno mi manghilak. Instead magpasalamat mi nga gikuha na siya sa Ginoo kay nag-uban na sila sa Ginoo. Ingon siya na ayaw mo hilak, dayon ayaw mo og kaning kabalaka nga wala nako kay dili na siya magantos. Malipay mi na ay kalipay mo nga naan ako sa kamot sa Ginoo. Nakitang mga Kristohanon kuan kay ta kanang blessed kay ta nga nabilong ta sa pamilya sa atong buhi nga Dios kay kung mamatay ang ato ang kauban sa pamilya, pero mag-uol man ta, natural mo hilak man ta kay magkuan ta maghahuna-huna ta sa ato ang memories ana nga tawo, makahinumdum ta sa iyang kaayo, no mingawon ta sa iyang presensya. But mas dako ang kalipay nga atong mabati tungod kay kabalo man ta nga kinsa ang kauban niya.
Sa financial struggles mga igsoon og broken relationships, isa pud na nga makapaluya mga igsoon sa isa ka Kristohanon sa iyahang pagpangalagad. Usually, broken relationships mo ikaingnan nganong mabackslide ang isa ka tawo sa simbahan. Whether kanang manag-uyab pa, sa minyo na kanang mag-away, magbulag, dili na musimba tungod kay samot na mag-usa mo sa gausa mo simbahan din, nagbulag mo marag usually ana no awkward na ibalik ana na simbahan. Huna-huna nila, awkward na ibalik mo na ang uban. Mo dili na mo simba, mas maayo og imbalhin lag simbahan, at least ning simba lang gihapon. But usually mga igsuon, mabugnaw ka, mawala ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo kung sulayan ka ana na part sa imong kinabuhi. Patag-ingon mga igsuon ang Psalms chapter 34 verse 18, "The Lord is close to those whose hearts have been broken. He saves those whose spirits have been crushed." So ang atong buhi nga Dios mga igsuon, taliwala man makasulay man ka ana mga igsuon bisag asa ani nila. Dili ka kaingon nga ang Ginoo wala nag-uban kanimo. God has never been far. Ang Ginoo naara gyud na permi mga igsuon. Naara na nimo kung ikaw muduol pa jud or mutawag gyud ka sa atong buhi nga Dios during ana na times. Last naman daay ni. Last mga igsuon, waiting on God. Struggling to wait for prayers to be answered leads to frustration and feeling that God is distant. Pag ang imuhang mga pag-ampo mga igsuon, dili to bagon sa tumbuhi nga Dios. Makaingon ka nga, wala man siguro ang Ginoo karon, or layo man siguro ang Ginoo nako. No, bali, ikaw ang layo sa Ginoo. Or dili para nimo ang imuhang gipangayo sa Ginoo. Unahon-naon nimo mga igsuon nga ang atong buhi nga Dios naara gyud na siya perminon, naminaw na siya, namati na siya sa imuha. Unsa ingon ang Ginoo nga, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." But if naay mga prayers nimo or nakagipangayo sa tumboy nga Dios nga wala gihatag sa tumboy nga Dios, basin gitudloan ra ka sa tumboy nga Dios to wait kay pasin dili pa ni mao ang panahon, or dili gyud ni siya para imo, or kanang molig this is not the right time. Kay God's timing is the perfect timing man. Nag-ingon po sa Mark 11 verse 24, "So I tell you, when you pray for something, believe that you have already received it, then it will be yours." So kung mag-ampo day po ka mga igsoon, tuuhi daan nga naan na nimo, nadawat na nimo ang imuhang gipangayo ug ang imuhang giampo sa tumbuhi nga Dios. Kung nangayo kag kaayuhan, tuuhi nga naayon na ka. Usually mga igsoon kay naay mga Kristohanon nga magbalatian, nagampo og kaayuhan, dayon ay karong adlaw nagpaampo nga ayuhon sa Ginoo. Pagkaugma ning adto sa kanang mananambal, binisaya, no? Why? Unsa pa may purpose? Unsa pa may kuan nganong nangayo pa man kag kaayuhan gikan sa tumboy nga Dios kung nagtuo pa man day gahapon kag ina na. Tuuhi nga ang Dios ug ang gahom sa Ginoo mo imulihok og maayo ug moayo diha kanimo. Nag-ingon pud mga igsoon sa Jeremiah 29:11, common kayo, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Muni mga igsoon nga kung dili man ganing ihatag sa tumbuhi nga Dios ang imuhang gipangayo, namang kay mga pag-ampo nimo sa Ginoo nga wala naabot, wala natubag,
basin dili na mo ikabubuton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Manay magiingon mga igsoon nga, tuguti lang gyud na ang kabubuton sa Dios mo'y matuman. Ayog ipugos ang imuhang gusto, kay it just leads to disappointment. Ayog ipugos ang imuhang kagustuhan nga, Lord, gusto ko mauni ang mahitabo. Lord, gusto ko nga maako ni siya or mainani ko. But dili ihatag sa Ginoo tungod kay dili para imo, and basin dili na makapahimuot sa Ginoo. Mas maayo nga kita Kristohanon kabaluta mismo nga ang ato ang pangayoon is kanang mag-glorify ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Muna kinahanglan mga igsoon nga, kinahanglan mga igsoon nga hibaluan nato sa tong kaugalingon nga kana bang ug naa kay pangayoon sa Ginoo, ug naa kay iampo diha sa Ginoo, kinahanglan i-claim na jud nimo daan nga nadawat na nimo. Ug dili ta ma-disappoint, dili ta ma-discourage no kung dili na ihatag sa Ginoo sa imuha. Faith under trials and circumstances requires trust and obedience. Trust and obedience mga igsoon, magkuyog yun na siya. Kay you cannot obey if you don't trust. Dili ka ka-obey mga igsoon sa tumboy nga Dios kung wala pug ka nagsalig. Pareha ni Abraham mga igsoon no. Ingon ang Dios nga ihalad ang imuhang anak. Dili man siya makahimo sa paghalad sa iyang anak mga igsoon ug wala siya nag-trust sa Ginoo. Muna kinahanglan kitang Kristohanon, importante nga magkuyog yun na ang trust ug obedience. Kung unsa man na pagsulay ang imuhang maagian karon or sa umaabot, kinahanglan ang imuhang faith gyud ang kinahanglan mo work. And kinahanglan mga igsuon nga sa panahon nga naa ka dinha, naa ka sa pagsulay, kinahanglan nga mutuman gyud gihapon ka ug mosalig ka diha sa atong buhi nga Dios. Sa Psalms chapter 9 verse 10, those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Ingon diri mga igsuon nga ang tinuod nga nakaila sa atong buhi nga Dios, nagtrust gyud sa atong buhi nga Dios. Og ang katawhan sa Dios nga nakaila ug tinud-anay diha kaniya, dili gyud na pasagdan sa Ginoo, dili gyud na mosugot ang atong buhi nga Dios nga magkalisod tag maayo. Ang Dios naglantaw na nato. Ang Dios dili na mo taliko, dili na siya mo abandon sa atoa. Sa Mark chapter 11 verse 22, Jesus answered, "Have faith in God." Ang Dios na mismo may mingingon, salig diha kaniya. Trust and obedience. Ingon ang atong buhi nga Dios kamusalig diha kaniya. We have to trust God. We have to have faith in God. So ang atuan na lang buhaton mga igsoon is to obey. Obey ang kung unsa ang mga sugo, kung unsa ang mga kipangsulti sa atong buhi nga Dios para kanato. And the more you pray, the less you fear. The more you worship, the less you worry. Mo gyud nay sikreto sa usa ka Kristohanon mga igsoon nga ang iyahang pagtuo mag-work under pressure sa kalibutan ug under trial. Pag-ampo ug pag-worship diha sa atong buhi nga Dios. Kay kung wala na mga igsuon, mabulag jud ka. Kung wala na ang duha ka buok, prayer ug worship, kung wala nimo na gi-practice sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, dali ra jud kay katay-ugon sa pagsulay. Wala kay communication, wala kay intimate and personal relationship diha sa Ginoo, dili ka kamao mo worship, taliwala sa pagsulay, taliwala sa mga problema,
dali ra kay ka mawala sa iyang presensya mo. Nakinahanglan mga igsuon nga kamauta na mo ampo, kamaog yun ta magpasalamat gihapon sa atong buhi nga Dios, kamaog yun gihapon ta mo worship o mo praise sa atohang Ginoo. Bisa na ata sa pagsulay, na ata sa balatian, na ata sa problema, na ata sa krisis, magkinaunsa man ang kalibutan mga igsuon, kinahanglan gyud na mag-worship jud gihapon ta ni Jesus. Kay mao man gyud na ang ato ang purpose diri sa kalibutan. Wala na lain pa. Amen. Umora na akong ika-share mga igsuon, manindog kitang tanan. Man, atong awiton ng awit na guluhan sa presensya mo. Yes, Lord God, hallelujah. Salamat o Diyos, ning taknak sa kagabhion. Salamat Ginoo sa opportunity imong gihatag kanako sa imong ubos na alagad Ginoo na mo share sa imuhang pulong, bisan pa man Lord God sa mga katawhan nga ni akaron nga naminaw. Salamat o Dios sa pag-abli sa ilang kasing-kasing ug sa labutan Ginoo. And Lord, kami padayon Ginoo sa pagpasalamat sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. Sa bisan unsa man nga pagsulay, mga pressure sa kalibutan, bisan unsa man nga mga challenges and circumstances na moabot sa among mga kinabuhi. Lord, ikaw maghatag kusog ka na mo Ginoo, magligon sa among pagtuo diha kanimo Ginoo. Kami nagtuog, nagsalig Lord God nga dili minimo biyaan, dili minimo pasagdan amahan. We'll still continue to worship you, to praise your name Lord Jesus. Amo kang daygon Ginoo, amo kang pasalamatan o Dios, tungod kay ikaw nag-sustain ka namo. Ikaw nag-provide ka na mo, Ginoo, sa mong mga panginahanglanon. Sukad pa sa una, hangtod karon Ginoo, bisan sa una nga mga pagsulay. Lord, imo gipamatud-an sa imuhang saad, Lord God, nga you are the same yesterday, today, and forever. Tudloi kami, O Dios, nga dili mi magkabalaka, nga dili mi mahadlok, o kanunay na mong hinumduman, Ginoo, nga ikaw naara permi, Lord God, nga anda mo, tabang anda mo, musapupo ka na mo, Ginoo, sa amo ang mga problema, sa amo mga panginahanglanon. Dili minimo biyaan o dili minimo pasagdan. And Lord, bisan pa man kung aduna man kimi mga pag-ampo, mga gipangayo diha kanimo, if dili na para amo, Ginoo, Lord, isulod sa among mga salabutan, Ginoo, ngang imong kabubuton mo'y matuman sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Labaw sa gipangandoy ang tanang gitinguhan, amo ari sa kasing-kasing ko, kaysa imong presensya lamang kumatagba, o sa matag adlaw gitinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanang gitinguhan, nga mo ari sa kasing-kasing ko, kaysa imong presensya lamang kumatagba, o sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya
sa gipangandoy. Labaw sa gipangandoy ang tanang gitinguhan, nga muari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang kung matakbang, o sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguha. Once again, sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Once again, sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan. Yes, Lord, sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Yes, Lord God, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa imuhang dakong agugma para ka na mo, amahan. Salamat, Ginoo, sa kanunay ikaw nag-uban ka na mo sa mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, nga wala gid mi nimo biyai, Ginoo, wala mi nimo pasagdi, Lord God. Bisan pa man, Lord God, sa mga increases, Lord God, bisan pa man, Lord God, sa mga pagsulay nga mo ang masinati, Lord. Lord, ikaw sa kanunay, Ginoo, nag-uban ka na mo ang imong presensya ug imong gugma, imong proteksyon, Lord God, nagapos ka na mo, Ginoo. And Lord, we believe in you, Lord God. We believe that you are great. We believe, Lord God, that you are wonderful. You are merciful, Lord God. Lord, wala mi mahimo sa mga kinabuhi kung wala ka, amahan. Ikaw lamang, Ginoo, nga mo ang gisaligan, Lord God. Ikaw lamang mong dalangpanan, Ginoo, nining kalibutan na, Ginoo. Ikaw lamang, Lord God, ang among shield, Ginoo, ang among kusog, Ginoo. Sa panahon nga kami nagmaluyahon, kami maluya sa mga pagtuo, Ginoo, Lord. Ikaw amo ang kusog, Lord God. Kanimo kami, Lord God, mukupot o kanimo lamang kami musalig, Lord God. Hallelujah. Oh Jesus, salamat, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa imuhang dakong agugma. Salamat, Lord God, sa imuhang pagkagamhanan. We thank you, Lord God, and dalaygon ka, O Diyos, sa way katapusan. Yes, Lord God, hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Tanang dungog ug himaya akong ibalik sa tunggoy nga Dios.